Numbers 6. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazaaryo, upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin, siya'y hindi iinom ng suka ng alak, o tabang nakalalasing, niinom man ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo, hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon, ay magpapakabanal siya, kanyang pababayaang hamaba ang buhok ng kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga sa Panginoon, ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan. Siya'y huwag magpapakarumi sa kanyang ama o sa kanyang ina, o sa kanyang kapatid na lalaki, o babae, pagka sila'y namatay, sapagkat ang pagtalaga niya sa Diyos, ay sama sa kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga, ay banal siya sa Panginoon. At kung ang sinoman ay biglang mamatay sa kanyang siping, at mahawa ang ulo ng kanyang pagkatalaga, ay aaytan niya ang kanyang ulo sa araw ng paglilinis, sa ikapitong araw ay aaytan niya ito. At sa ikawalong araw ay magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati sa saserdote, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ihahandog ng saserdote ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa'y pinakahandog na susunugan at itutubos sa kanya, sapagkat siya'y nagkasala dahil sa patay, at babanilan ang kanyang ulo sa araw ding yaon. At itatalaga niya sa Panginoon ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, at siya'y magdadala ng isang korderong lalaki ng unang taon na pinakahandog dahil sa pagkakasala, datapwat ang mga unang araw ay mawawalan ng kabuluhan, sapagkat ang kanyang pagkatalaga ay nadamhan. At ito ang kautusan tungkol sa Nazaaryo, pagka natupad na ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, siya'y dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanyang ihahandog ang kanyang alay sa Panginoon, na isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, na pinakahandog na susunugan, at isang korderong babae ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na walang kapintasan na pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At isang bakol na tinapay na walang lebadura, mga munting tinapay ng mainam na harina na hinaluan ng langis at mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, at ang handog na harina ni Yaon at ang mga handog na inumin ni Yaon. At ihaharap ng saserdote Yaon sa harapan ng Panginoon, at ihahandog ang kanyang handog dahil sa kasalanan at ang kanyang handog na susunugan. At kanyang ihahandog sa Panginoon ang tupang lalaki na pinakahain na handog tungkol sa kapayapaan na kalakip ng bakol ng mga tinapay na walang lebadura, ihahandog din ng saserdote ang handog na harina ni Yaon at ang handog na inumin ni Yaon. At ang Nazaaryo ay mag-aahit ng ulo sa kanyang pagkatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at kanyang dadamputin ang buhok ng ulo ng kanyang pagkatalaga at ilalagay sa ibabaw ng apoy na nasa ilalim ng hain na handog tungkol sa kapayapaan. At kukunin ng saserdote ang lutong balikat ng tupa, at isang munting tinapay na walang lebadura sa bakol, at isang manipis na tinapay na walang lebadura, at ilalagay sa mga kamay ng Nazaaryo, pagkatapos na makapag-ahit ng ulo ng kanyang pagkatalaga. At aalugan ng saserdote na pinakahandog na inalag sa harapan ng Panginoon, ito'y banal sa saserdote, pati ng dibdib na inalag at ng hitang itinaas, at pagkatapos nito'y ang Nazaaryo ay makaiinom ng alak. Ito ang kautusan tungkol sa Nazaaryo na nagpanata, at tungkol sa kanyang alay sa Panginoon dahil sa kanyang pagtalaga, bukod pa sa aabutin ng kanyang mga kaya, ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, ay gayon niya dapat gagawin, ayon sa kautusan tungkol sa kanyang pagkatalaga.
At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, na sasabihin, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel, inyong sasabihin sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagan nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, at mahabag sa iyo. Ilinggap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel, at aking pagpapalain sila.